Marami ang nagulat dito nang bumalik itong si Damian Lillard sa Portland Trail Blazers. Well, heto lang naman kasi ang kanyang pinakamagandang option sa kanyang career. Sa puntong ito ay hindi na importante ang ego, ang pride, ang dignidad para sa kanya. Ang bumalik sa kanyang bahay sa Portland Trail Blazers ay isang senyales na itong si Dame ay isinuko na ang kanyang paghahabol ng kampyonato. Ngunit marami pa rin dito ang natawa sapagkat magkasama na nga sila doon ni Jrue Holiday, mga idol, ang malalarong ipinalit sa kanya para makuha siya ng Milwaukee Bucks. Gayunpaman ay hindi talo itong si Damian Lillard. Pumirma siya ng $42 million sa loob ng 3 taon doon sa Portland Trail Blazers. At sa season na ito, sa panibagong NBA season, kahit na hindi siya maglalaro, ay makakanagap siya ng $70 million na sahod. Kahit na umuupo lamang siya, mga idol, $70 million ang kanyang sasahurin sa pinagsamang kontrata niya sa Portland at sa Milwaukee Bucks. Samantala, sa susunod na season naman ay kikita po siya ng $101 million. Sa puntong ito ay hindi na importante para kay Damian Lillard ang maghabol pa ng kampyonato. Bumalik siya sa Portland Trail Blazers at alam niya mismo na hindi ito yung kupunang magdadala sa kanya ng kampyonato, considering na sa ngayon hindi pa kino-consider na title contender itong Portland Trail Blazers. Sa pagbabalik ni Dame sa Portland Trail Blazers sa kanyang mother team, ito ay nagpapakita ng kapalpakan. Pumalpak siya sa Milwaukee Bucks, pero sa kabilang banda ay panalo siya sa pinansyal. Kumikita pa rin naman siya at ngayon ay bumalik siya sa kanyang mother team at mapapalapit siya sa kanyang pamilya. Para sa inyo, ano ba ang say ninyo sa pagbalik ni Damian Lillard dito, mga idol? Tinapos niya na ang usapan, mga trade rumors sa ibang kupunan. Finally, sa Portland Trail Blazers na siya. Samantala, tapos na ang Sacramento Kings patungkol sa kanilang negosasyon kay Kuminga. Sa ngayon, ang Phoenix Suns na ang number 1 na interesadong makuha siya via signing trade. Sa puntong ito, mga idol, yun lang po ang tanging pag-asa para in return ay mayroong makuhang kapalit itong Golden State Warriors. Kaya sa puntong ito, ito ang isang mock trade na posibleng matanggap ng Golden State Warriors kung sakaling kanilang ibibigay itong si Kuminga sa Phoenix Suns. Bali, 2 player dito ang matatanggap ng Golden State, itong veteranong si Royce O'Neal. Kinakailangan nila ng isang veterano sa kanilang kupunan. Magandang addition din to kahit papano, isang subok na role player. Sa kabilang banda ay masosolusyonan na itong problema ng Golden State Warriors sa center position. Itong si Nick Richards na kasalukuyang center ngayon ng Phoenix Suns ang isa sa kanilang matatanggap. Totally makabuluhan lamang ang trade na ito sapagkat itong Phoenix Suns ay maraming centers sa kanilang rotation. Isa na nga itong si Nick Richards, mayroon pa silang Mark Williams at si Iso Iguodaro at yung kanilang rookie si Kaman Malwak galing sa Rockets. Kaya kung nandyan pa rin si Nick Richards ay magkakaroon sila ng 4 na center sa kanilang rotation at meron talagang malalagas, meron talagang hindi mabibigyan ng tamang minuto. Kaya sa puntong ito ay makatarungan lamang na kanilang i-trade itong si Nick Richards. Para sa inyo, ano ang komento ninyo sa mock trade na ito sa pagitan ng Phoenix Suns at ng Warriors na sa ngayon, mga idol, ay mainit-init na gustong makuha itong si Kuminga? I-comment lang yan sa comment section.